Ngayong araw ay December 31, 2023. Ito ang pagtatapos ng taong 2023. Maghapon na lang ulan ng ulan dito. May dalawa nga pala kaming bahay, isa sa Barangay Eskwela at isa sa Sitio Uban. At pupunta muna ako dito sa Sitio Uban. At ngayon, nandito na ako sa Sitio Uban. Ang ginagawa ko dito ay nag-review lang ako ng Korean language. May plano kasi ako mag-exam sa APS TOEIC exam. Naghihintay na lang ako ng announcement ng POAA kung kailan ang exam para sa APS TOEIC exam. May plano kasi ako mag-apply ng work sa South Korea. Pero sa ngayon, plano pa lang yun. Hindi pa naman sure kung matutuloy ako kasi ang dami pang pagdadaanan. Kasi pwedeng bumagsak ako sa exam. Kapag bumagsak, hindi rin ako matutuloy dun. Pero hinihiling ko na sana matuloy na akong pumunta ng Korea sa taong 2024. Kasi bukod sa pagtatrabaho, gusto ko rin ma-experience yung snow dun. Gusto ko rin maglaro ng snow. At kung matuloy man ako, panibagong chapter ng buhay ko yun. Tuloy pa rin ang aking pagbablog at ito ay papamagatan kong Maki in South Korea. Hi, ang sarap mangarap. Babalikan ko itong vlog kong ito kapag natupad yung pinagsasabi ko dito. Pero kung sakaling hindi man matupad, wala tayong magagawa doon kundi tanggapin na lang kasi hindi yun ang itinadhana ni God para sa akin. Sabi nga, ang itinadhana ni God ay hindi mapipigilan. Heto nga pala ako habang nag-review ng Korean language. 안녕하세요. 제 이름은 마키입니다. 저는 필리핀 사람입니다. 저는 eskwela kasiguran sorsogon isusabnida. Manasaw panggapsinida. 감사합니다. 입니다. 이니까. 입니다. 입니까? Quinchana, quinchaheo, quinchanayo, quinchana, quinchaheo, quinchaheo, quinchana. Pagkatapos ko mag-review sa Sitio Uban, pumunta na ako sa Barangay Eskwela at ito nabutan ko dong kila mama. Nagpipicture-picture para sa pagsalubong sa bagong taon. Yan si mama nakakulay green, tapos yung dalawa kong kapatid, tapos ako. Shout out sa kapatid ko si Disa. Shout out kay mama, naka-ore. Ito pa yung mga iba naming mga picture. Shout out sa dalawa kong kapatid na katabi ko dito. Ito kami ni mama, kaso ang pangit ng post ko. Ito naman ang handa namin para sa medianoche. Simple lang, hindi naman kami naghanda ng marami. Yung lechon namin, niluluto ko pa, hindi pa siya luto. Ito sila mamaya, sana all may love life. Ito naman ako habang naghihintay ng countdown sa New Year. Walang love life, walang kadit, single forever. Dito lang ako sa bahay habang naghihintay sumapit ang bagong taon. Walang bisyo sa buhay, walang hilig sa alak. Habang naghihintay kami sa countdown sa pagsalubong sa bagong taon, yung kapatid ko naman ay nagbibideo okay gamit ang cellphone niya at yung speaker. Si mama naman ang next nag-video okay gamit ang cellphone ng kapatid ko at yung speaker. Buti hindi nagluloko ang wifi ngayon kaya nakakonek ito sa wifi. Sumapit na ang alas 12 ng gabi. Yoo! Happy New Year! Dito sa location ko, wala akong nakitang fireworks display. Ang nakikita ko lang dito yung ingay ng mga muffler sa motor. May mga narinig din akong puputok dito kaso pa isa-isa lang yung tunog. Hindi kagaya sa ibang lugar na tatatatatatatatat. Heto, nasa kalsada ko para panoorin ko yung mga dumadaang motor na ang ingay ng mga muffler. Pagkatapos manood sa kalsada ng mga dumadaang motor na ang ingay ng muffler, pumasok na ako sa bahay at nanood na lang ng TV. Kami na lang ng kapatid ko ang gising pa ngayong New Year. Sila tulog na, yung iba masamang pakiramdam, yung mga pamangkin kong bata tulog na rin. Kami na lang ang kakain ng medianoche ngayong gabi. Mag-aalaw na ng gabi nung nakabalik na ako dito sa Sitio Uban. Dito kasi ako natutulog, mag-isa lang ako dito, asawa na lang kulang. Sila nandun sa kabilang barangay, sa Barangay Eskwela, at doon ako naki-New Year kagabi. Ngayong araw ay January 1, 2024. Magsisimba ako ngayong araw kasi isang taon na akong hindi nagsisimba. Kaso parang ang bigat pa ng katawan ko bumangon, inaantok pa ako.
Pero iniisip ko, kailangan ko nang magsimba kasi ang tagal-tagal ko nang hindi nagsisimba. Kaya hito, nilalabanan ko yung bigat ng katawan ko, yung antok, para bumangon. Bakit kaya ganito ang pakiramdam ko? Pagka bigat-bigat, hindi naman ako ganito nung mga nakarang araw tuwing nagigising ako. Ngayon lang naman ito porket magsisimba ako. Ayun, knockout ulit. Bibilangan kita 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siyam. Siyam na may kalahati. Siyam na may 3/4. Siyam na may kunting-kunti na lang. Ayun, sa wakas nakabangon na rin. Hito, upo muna ako. Kaso mukhang nakakaidlip na naman ako dito. Nakaupo yan pero tulog yan. Nakabihis na akong pangsimba. Papunta na sana ako sa kabilang barangay, doon kila mama. Doon ko to iiwan yung tricycle kasi motor ang gagamitin ko papunta sa simbahan, sa kasiguran. Kaya lang, pagkabanti ko ng konti, ayun, natanggal yung kadena. Inaayos ko sana ito, kaso kinalawang na pala doon banda sa may adjuster chin. Pinilit ko itong ipihit, kaya ayun, naputol. Kaya papalitan na lang ng adjuster chin. Buti na lang, nakita ko yung kumpare ko. Sabi ko, pwede mo ba ako ihatid doon kila mama sa barangay eskwela? Kaya ayun, hinatid niya ako. Sabi ko, gasolinahan mo na lang yung motor mo. Ito yung panggasolina. Sabi niya, wag na, kasi bagong taon ngayon, bawal maglabas ng pera. Ang bait naman ni kumpare, salamat sa iyo sa pagtulong mo sa akin. Nalimutan kong kunan ka ng video. Ngayon, nandito na ako sa barangay eskwela. Kukunin ko yung motorcycle ko kasi yung gagamitin kong service muna. Pagpasok ko ng bahay, nakita ko tong pamangkin ko nanonood ng TV. Ako na may nagutom. Wala pa akong almusal. Kaya hito, kumakain muna ako. Nakasuot na ako ng panlakad kasi magsisimba sana ako. Kaso, kaasar, nasira yung tricycle ko. Pinuntahan ko na yung scooter ko kasi gagamitin ko na itong service. Pupunta ako sa tindahan, bibili ng pyesa. Tapos pupuntahan ko yung tricycle kung saan nasiraan. Nandito na ako sa tindahan ng mga pyesa ng motor. Pabili nga po. Meron po ba kayong adjuster chin? Ganito ni tsura niya. Nakabili na ako ng pyesa. Hito, dumiretso muna ako sa bahay sa Sitio Oban. Magpapalit muna ako ng damit kasi nakabisa kong panglakad, pangsimba. Madudumihan kasi ito kapag inayos ko yung tricycle. Umuulan pa rin ngayon kaya nakasuot ako ng kaputi. Ayan, putik na yung harapan ng bahay namin sa kakaulan ng ulan. Palagi na lang basa yung lupa, hindi malang gumaganda yung araw. Hito, papasok na ako ng bahay. Ilalagay ko tong susi para mabuksan ko na itong pinto. Nakapasok na ako ng bahay, tatanggalin ko na itong kaputi ko. At ngayon dahil hindi na ako matutuloy magsimba, kaya magbibihis na lang ako ng pambahay na damit. Heto na, walang kukurap, ako'y magpapalit na ng damit. Magbibilang ako ng 3. 1, 2, 3. Ayan, nakapagpalit na ako ng damit. Heto, suot ko na yung pambahay na damit. Ngayon naman, ang next ko naman napapalitan yung pantalong ko. Papalitan ko siya ng short. Kaya heto, walang kukurap, papalitan ko ng pababa kong suot. 1, 2, 3. Ayan, nahubad ko na yung pantalong ko. Nakasuot na ako ng pambahay na damit. Ngayon, oras na para ayusin ko na yung tricycle ko. Isasarado ko na itong pinto kasi alis na ako. Pupuntahan ko na yung tricycle ko kung saan nasira. Sasakay na ako ng motor para puntahan ko na yung nasirang tricycle. So ayan, yung plano kong magsimba, hindi na naman natuloy yung pagsisimba ko kasi nga nagkaroon ng aberya. Kakapasok ng bagong taon, ito kagad ay inasikasa ko. Sana hindi buong taon laging ganito. Tara, punta na muna natin yung tricycle ko at ayusin ko muna yun. Ito nga palang Bia, makikita mo kapag nakasakay ka na sa aking motorcycle. Ngayon, pupuntahan ko na yung tricycle para ayusin ko na yung sira. Liko kaliwa, diretsyo, pababa, nandoon yung banda sa may baba. Buti huminto na yung ulan, kaya hindi ko na kailangan magpaulan para ayusin yung tricycle. Malapit na ako sa aking tricycle, liliko na ako pakaliwa. Ayun, natatanaw ko na yung tricycle ko. Hihinto na ako at umpisan ko ng pag-aayos ng aking tricycle. Tapos ko na maayos yung tricycle. Ngayon, may tricycle ako, may motor. Ang ginawa ko para madala ko dito, aabante ako ng konti, lilipat naman sa motor. Aabante ng motor, lilipat ulit sa tricycle. Kaya ayun, palipat-lipat. Hanggang sa makarating ako sa bahay at sabay ko itong nadala. Ngayon, ang dumi ko na. Ito yung nakuha ko sa pag-aayos ng tricycle. Mga putik sa katawan at mga grasa. Mamaya, maliligo ako at magpapalit ulit ng damit. Dahil hindi ako natuloy magsimba ngayong araw, kaya ang activity ko ngayon ay maglinis ng bahay, magtapon ng basura, ayusin yung mga dapat ayusin, kasi bukas pasukan na, kaya kailangan ko nang mag-ayos-ayos. Dahil medyo mahaba na itong video ko, kaya hindi ko na may papakita pa ang iba ko pang activity. Dito ko natatapusin ang aking vlog. Ako'y magpapaalam na. Hanggang sa susunod na video, paalam!